baptist, hindi saved. Sino tayo para mag-judge? Yes, we are using King James, but sinasabi ko ito for the sake, tayo bilang Bible school student, dapat malawak ang kaisipan natin. Ano bang sinasabi ng ibang version dito? Ano bang meaning nito? But don't get me wrong, ang daming mga Bible version na masyadong deceptive, na masyadong malayo na sa original meaning. Kaya nga, ang ginagamit natin ay King James because ito yung pinakamagandang translation in English. Why? Because we Filipinos are English-speaking people. Because we are English-speaking people, we will use as an English-speaking version. And one of the most beautiful and masterpiece creation from the translation of Greek, Hebrew, Aramaic, the masterpiece of God's translation to the world, for me, is the King James Bible. I stand on that. But as a student of the Bible, we need to analyze everything. Kailangan open tayo. Hindi ko sinasabi, ito lang tayo tawag dyan ay close-minded. Hindi ka matututo pag close-minded ka. Tama? Ang trabaho ko bilang teacher is ipakita sa inyo ang marami pang anggulo kung saan, sige, ganito na lang. Paano natin kinakain ng elepante? Di ba? How could we eat an elephant? One bite at a time. Pag nakita mo yan, wow, so big. Di mo makakain yan, ma-overwhelm ka. But if you took it one bite at a time, you will understand. Okay? So, number 3. The Bible is a unity. Number 3, the Bible is a unity. Diba po kayo? Amen. The Bible is a unit. Unit. Pag sabing unit, one unit. Isang pulutong. Alright? You need to understand. The Old Testament is the Word of God. What? Concealed. The New Testament is the Word of God revealed. Okay? How do we say that, mga kapatid? Kinukomplete ng Old Testament yung mga bagay na naiintindihan natin sa New Testament. Alright? Yung mga bagay na naiintindihan natin sa New Testament, mas lalong nagme-make sense kasi alam natin ang Old Testament. Kaya po, mali yung katuruan, hindi. Pauline epistles na lang tayo. Totoo, lahat ng writings ni Paul magaganda. Yan ay 13. Romans, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Timothy, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Titus, Philemon. Yung Hebrews, medyo debatable kung saan sumulat nun. Pero ako, ang claim ko dyan, also Apostle Paul, or yun isang magaling din, marami, hindi na magaling din sa Hebrew. So anyway, ang Old Testament, alright, ay concealed. Alright? For example, Genesis 3:15. Genesis 3:15. The first mention of the gospel, proto-evangelion. Concealed yung mga truths sa loob ng Genesis 3:15. That's the first gospel. Right after our first parents committed sin, meron ng gospel agad. The seed of the woman. Sino yung seed of the woman? Sino yung seed of the woman? Jesus Christ. Paano nyo nalaman? Kasi nasa book of Matthew. You understand? Pag binasa mo lang ang Genesis 3:15, itong seed of the woman. Masasabi mo, yung seed of the woman, si ano yan, si Abel yan, si Cain yan. Kasi sila yung seed ni Eva. Pero ano sabi sa Genesis 3:15? Recite, Genesis 3:15. And I will put enmity between thee
Between her seat, between your seat and her seat, and thou shalt bruise thy heel, and thou bruise thy head, and thou shalt bruise thy heel. Napakamatalinhaga yun. Ano to? Ang lalim nun. Di ba? Pag walang New Testament dyan, di mo maiintindihan yan. Kaya nga, the Bible is unity. Amen? It completes with each other. Okay? Kinukumpleto yung train of thought, kinukumpleto yung sinabi na, at sa New Testament, mas lalong magiging malinaw. Okay? You understand? Next. Ang number na? 4. Number 4. The Bible is its own interpreter. Okay. What do you mean by that? Anyone? The Bible is its own interpreter. Anyone? Ano ibig sabihin niyan? Ano ibig sabihin niyan? Kung ano yung sinabi niya. What do you mean by the Bible is its own interpreter? O sige, sagot. Diyan. Ano ibig sabihin niya nun? Sa madaling pananalita. Totoo ba na ang Bible may mga bagay tayong di agad maintindihan? Ngayon, ang interpretation ba ng Bible ay matatagpuan natin sa sikat na manga comics? Makikita ba natin ang interpretasyon at ang meaning ng isang hindi natin maintindihan sa Bible, sa dyaryo? Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, ang starting point natin, number 4, ang nag-i-interpret sa Bible ay hindi ibang tao, kundi Bible din. Kaya nga dapat alam natin to from cover to cover kasi the more na marami tayong alam, mas nagiging makahulugan yung binabasa natin. Gusto niyo example? Siyempre, tingnan muna natin yung sagot. Okay, open your Bible and Revelation. Chapter 20. For you to understand, number 4, the Bible is its own interpreter. Kasi, pwede ang tao mag-interpret, pwedeng ikaw ang mag-interpret, paano pag mali ka, sablay ka na. Tama? Sino nag-i-interpret na the best sa Bible? Si pastor. Tama, mali? True or false? The pastor is the best interpreter of the Bible. Sino nagsabing true? Sino nagsabing false? Tama. False. Hindi si pastor, hindi ang tao. According to number 4, sino ang best interpreter ng Bible? The Bible itself. Yan. Okay. Revelation chapter 20. Verse 1 and 2. Basahin natin sabay-sabay. Okay. Ready? Begin. And in the world of the dragon, the serpent, which is the devil, and Satan, and God of 1,000 years. Okay. So, sa verse 2, meron tayong makikita dyan, serpent. Anong sabi sa verse 2? Sino, pag nagtatanong ka ng maigi, sino yung serpent na yan? Yan ba yung ahas ni Kuya Kim? Yan ba yung ahas ni Medusa? Sino yan? Sino yan? Serpent na yan. The old serpent, which is the devil. Nandiyan ang meaning. Ngayon, the Bible is its own interpreter. Si devil ba talaga to? Si Satan ba talaga to? Kasi sabi sa verse 2. Ngayon, dahil ang Bible mag-i-interpret sa Bible, titingnan mo ngayon kung anong ibig sabihin ng serpent dyan. So ngayon, pupunta ka na sa Genesis. Dahil nandun yung sagot. Ano yung sagot sa Genesis chapter 3?
Verse 1. Pakibasa. Oh, ready, begin. The serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. And he said, So, hanggang dyan na lang. You see? In Revelation, pwede kang magtaka, sino yung serpent na yan? O ngayon, nasa Genesis ka, inuna mo yung Genesis. Binasa mo. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. Ay, grabe pala yung ahas, oh. Ano kaya itong ahas na to? Pwede ka magsabi, ano kaya to? Cobra ba yan? Anaconda ba yan? Sawa ba yan? Anong ahas yan? Anong ahas yan? Alam niyo kung anong ahas yan? Ha? Anong ahas yan? O ngayon, di natin alam kung anong klaseng ahas yan. Pero malalaman natin na itong ahas na to, ang sagot ay nasa Revelation. Chapter 20 verse 2. Anong sabi ng Bible? The old serpent, the devil, sino pa? Satan. Does it make clear? Kailangan ba natin ng dictionary? Kailangan ba natin ng Google para malaman natin kung ano yung interpretation ng serpent? Basic lang yan, ha? Naintindihan? So, number 4, the Bible is its own interpreter. Meaning, pag matyaga ka lang magbasa, malalaman mo yung meaning na hinahanap mo, nasa Bible din pala. Yung serpent pala na yan, hindi pala yan basta ahas. Si Satan na pala yan. Kaso paano mo nasabi? Nandun sa Revelation, nandun yung sagot. Nakita niyo yung mga reviewer nyo? Mga reviewer nyo, di ba yung mga tanong nasa first page, nasa ng mga sagot? Di ba nasa last page? Oh. Nasa ng sagot kung sino tong serpent? Nandun sa last page. Nasa Book of Revelation. Galing ng Bible, no? No. So, next. Number 4. So, marami pa yan, ha? Marami pa yan. Number, ano na number na? Number 4. Number 5. So, ito. The Bible is written in what? What kind of language? Ano tawag sa mga language na yan? Alien, animal language. Pag sinabi ko tong Romel, aw, 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 aw. Anong tawag sa language na yon? Aw, aw, aw. Anong language yun? Meow, meow, meow. Animal language yun. Ang Bible, saan sinulat? Human language. Okay? Hindi ito sa aw, 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 meow, meow, meow. July, pakitranslate. Meow, 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 meow. Nasagot. In the beginning was the word. The word. $100 years yun. Kasi ang Islam ay na build 500 AD. Sabi ng mga Muslim nating kaibigan, mas accurate ang Quran compared to Bible. Ngayon, kung ikaw ay maghahanap ng ebidensya, anong ebidensya kukunin mo? Ang Christianity from 0 to 100 AD. Kung aalamin mo ang tao, ang Diyos na si Kristo, sino ang mas reliable sa dalawa?
yung mas malapit kay Kristo, at yung nandoon mismo sa age na yun. Sabi ng mga kaibigan natin mga Muslim, mas reliable ang Quran. Dahil ancient books rin yon. Totoo naman, dahil ang kanilang reliyon ay nagsimula ng 500 AD. Pero ang Christianity, 33 pataas. Kaya mahalaga ang dating. Mahalaga ang dating sa history para malaman nyo kung ikaw ay researcher, kung ikaw ay investigador, sino mas pinakamalapit na ebidensya ang malalaman mo. Sabi nila, reliable yung sinasabi ni Muhammad. Sino mas reliable? Yung sinasabi ni Muhammad o yung sinasabi ni John? Kaya ang tawag sa mga apostol ay what? Ay witnesses. Okay. Si Muhammad, wala naman. Kaya nga si Luke, siya ay mahusay na researcher. Si Luke, hindi nakita si Jesus Christ. Si Luke, hindi niya nakasama ang ibang mga apostol. Kasi si Luke, later na sila naligtas. Pero bakit isa sa mga biographer ni Jesus Christ ay si Luke na hindi naman kasama sa 12? Baka ngayon hanggang alam nyo pa na si Luke ay apostol. Hindi po apostol si Luke. Siya po ay disciple. Pero bakit siya kasama sa four gospel? The gospel, ganito talaga ang tawag sa four gospel. Okay? The gospel of Jesus Christ according to Matthew. Yan ang complete na pangalan ng Matthew, Mark, Luke, and John. Because it is not the gospel of Matthew. Whose gospel is that? Kaya ang tamang tawag sa apat na gospel is the gospel of the Lord Jesus Christ according to Matthew. The gospel of the Lord Jesus Christ according to Mark. The gospel of the Lord Jesus Christ according to Luke. The gospel of the Lord Jesus Christ according to John. That's the complete wording of the Bible. Ewan ko kung yung Bible nyo, yan yung nakasulat. Tingnan nyo yung Matthew, Mark, Luke dyan. Diba? So, ano? Ayun. The gospel according to Matthew. Please, the gospel according to, ang mali kasi, the gospel of Mark. Yun ang mali. Tingnan nyo Bible nyo. Ano nasa Bible nyo? Tama yan. Ayon ka, hindi gospel ni. Kasi pag gospel ni Matthew, yari tayo dyan. Tanggapin natin si Matthew. Pagdating natin sa Mark, siya naman tanggapin natin. Diba? Mahalaga yan sa life of Christ. Diba? The gospel of Jesus Christ according to. Hindi the gospel of Matthew. Kaya ngayon, pag 6 books, mahaba na dapat sagot nyo. Another tip yan. Okay, recite the 66 books. Matthew, Mark, Luke dyan. Mali na yun. Matatang-quiz ka pa. Basta di ko nakakalam 66 books, pinahirapan nyo pa ako. The gospel according to. So, 4 times 4, 16. So, 66 plus 14. 66 plus 16. Ilan? Yan na yung sasabihin mo na salita. Lumalayo tayo. Angel kasi. Okay. So, the Bible is written mainly in human language. So, pag sinabing human language, ano yun? Language ng tao. Hindi language ng hayop. Hindi language ng alien. Hindi language ng Naruto. Diba? Yan ay human language. Okay? Next. So, number 6. Siyempre, mahalaga to. We need the help of the man. Number 6, we need the help of the Holy Spirit. Do you agree? Siyempre. Inspiration nga In spirit nga Tapos walang Holy Spirit. The Holy Spirit is our teacher. No? Kaya nga, ganito po yan. Every time you read, every time mga preachers,
every time you study the Word of God, always pray first. Amen? It is a very foolish thing to do na mag-aral ng salita ng Diyos na bigla-bigla. Walang papasok. Wala kang maintindihan. No? But it's very basic. No? So, kaya ang topic natin ngayon, our starting point is dapat maintindihan mo that the Word of God is inspired. God's Word is inspired. No? The Bible can be understood in translation. 3, the Bible is a unity. Amen? Unity yan ha. Yung ledger, yung Southern Ledger and Northern Ledger na tinatawag natin na Old Testament and New Testament. Combine yan. Diba? Yung terminology nila sa account, nila reconcile. Diba? Nagkakaintindihan. Kasi yung dalawang extreme, yung dalawang ledger, yung dalawang libro, nagtutugma. Okay? It's a unity. Alright? Number 5, the Bible, number 4, the Bible is own interpreter. The Bible is written in human language. Okay? Number 6, we need the Holy Spirit. And last, we might live it and apply it. Okay? Number 7, we might live it and apply it. What's the end goal of Bible study? Application. 2 Timothy 3:16. Dapat by now, kabisado nyo na yan. 2 Timothy 3:16. Brother Gian, recite. Preacher Johnny, recite. Sir Mark, recite. Yay, banat. Oh, Inspiration of God. Marimar, recite. Yeah, recite. 2 Timothy 3:16. Oh. Ay, sabay-sabay. Ready, begin. By inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Open mo na to. All scriptures are given the inspiration of God and it's profitable for sinasayin natin. Doctrine, Correction. For yung pinakamahaba. Mula. profitable for doctrine, for reproof, for correction. All scripture is given by the inspiration of God and it's profitable. For what? Doctrine, for reproof, mga gutom na tong. Hey. Hey. The word of God for doctrine. What is doctrine? Doctrine, ito yung mga bagay na kung saan ito yung tama. Okay? Ito yung pinag-aaralan natin. Ito yung theology. Ito yung prinsipyo. Ito yung katuruan na pinangahawakan natin. Doctrine are the things that which is right. Right?
If you have doctrine sa sarili mo, aayos ang buhay mo. Okay? So, sa buhay natin, parang ganito. The doctrine will show us, okay, the way. Ito yung landas na tatangakin mo. Nasabi sa Book of Psalm, nasabi ni David, the word of God is a lamp to my feet, a light to my path. So, the doctrine is the way where we live, what we live, how we live. Mahalaga yan. Bakit? Kasi, ang bawat reliyon, may kanya-kanya silang paraan para sila mabuhay. Pag ikaw ay tunay na mananampalataya, meron kang tamang doktrina. Right? So, it shows you the way. It shows you the path. The book of Psalm said, it is the light unto my feet, it's the lamp unto my feet, and the light unto my path. Ngayon, as you go along in your way, malinaw po ba ako sa online, Pete? As you go along on the way on your Christian life, hindi may iwasan, mga kapatid, no? Hindi may iwasan, yung araw dapat, dire-diretso lang. Tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Brother July, Brother Jericho. Kaso, malalaman natin, babagsak tayo. Understand? Paano natin nalaman na nagkamali tayo? Paano natin nalaman yung tinatawag na reproof? What is reproof? It shows us where we got off the path. Tuloy-tuloy ka, eventually, nagkamali, may maling desisyon, ang tawag dyan ay reproof. Paano mo nalaman? Because the word of God, oops, anak, mali yan. Supposedly, tuloy-tuloy, pero bumagsak ka. Nagkamali ka. Nagkaroon ka ng isang bagay sa buhay mo na talagang because of your inability to know God's will in your life, the reproof, the word of God also says where you got off. Anak, mali to. Anak, hindi ko kalooban. Ngayon, buti na lang may word of God kasi pag walang reproof, hindi mo malalaman, may sakit ka na pala. Iba yung isang bagay na malaman mo may sakit ka, Gia. Tama? Ito yung sa pamamagitan ng mga lab, mga blood testing. Pag nag-blood test ka ba, pag nag-x-ray ka, Gia, gagaling ka na? Yan po yung tinatawag natin na reproof. Nalaman mo kung saan ka nagkamali. Saan mo nalaman yun? Sa Word of God din. Why? Because the Word of God is like a mirror. Ang mirror ba, inaayos niya yung buhok mo? Ang mirror ba, inaalis niya yung dumi mo? Hindi. Pinapakita niya na may dumi ka. Pinapakita niya na may sablay ka. Pinapakita niya na mayroong hindi tama sa'yo. Pero hindi pa nagsisimula dyan yung tinatawag natin na number 3. Correction. Yung Word of God, sinabi saan tayo nagkamali. Kaya mga kapatid, ang kagandahan, parang rotunda, ibabalik din tayo. I-correct din tayo. Ang tawag natin dyan is, what? To bring us back. Bring us back. Again, to the path. Yun yung correction. Itatama ka ng Word of God. Yung Word of God, nalaman mo kung saan ka nagkamali. Yung Word of God din ang magtatama sa'yo. Okay? So ngayon, praise the Lord, nakabalik ka na. Anong sabi sa uli? Instruction in righteousness. Ibig sabihin mga kapatid, pag nalaman mo na kung saan ka nagkamali, pag ikaw'y nakabalik na because of the Word of God, ngayon, ano ka na dapat? Stay on the path. Understand? Tignan kung gaano kaganda ang salita ng Diyos. Kompleto. Tinuturuan niya tayo kung ano yung landas. Along the way, nalaman natin kung saan tayo nagkamali.
Dahil sa Word of God, ibabalik din tayo. Ngayon, nung nakabalik ka na, ano ka na? Mag-stay. Ano yung stay? Kaya mayroong tinatawag na instruction. O ha? Ito na gagawin mo. Ito na dapat. Ito, ganyan. Okay? So, all scriptures, kaya yung sinasabi natin kanina, from the first word in, the last word amen, all. All scriptures are given by the in spirit of God, and it's what? Kagamit-gamit. Profitable. Tanong niyo si Brother July. Brother July, nagtatrabaho ka pero di ka kumikita. Ano magtrabaho? Diba? Ang Word of God ay profitable. The Word of God is profitable for what? Number one, to show us the path. Along the way, as you journey in your Christian life, the Word of God will tell you where you got off. Okay? But hindi talaga na i-detect natin, no? May at yung drawing, gayang-gaya. Wala yung tunda. Walang project si Mayor. Lagi mo rin tunda para maganda. Okay? Hoy, mahalaga ang drawing. Kasi pag tinuro nyo rin yan sa iba, ganyan-ganyan rin yan. Tingnan nyo, hindi ko nakakalimutan. Kasi hanggang ngayon, kabisado ko yung drawing. Diba? Kaya yung mga directed take notes, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? What is the purpose of taking notes? What is the purpose of taking notes? Ah. Ah. Para hindi makaligtaan. Anong dahilan? Bakit tayo nagtitake notes? Ha? Of course, para may babalikan. Kasi pinapakita mo na seryoso ka. Diba? So, why you are, side note, bakit may taking down notes? Okay? The purpose of taking down notes because for you, what? At tinatawag natin on purpose ka. Diba? Kaya ka nagsusulat kasi may purpose ka. Matuto talaga. Diba? At tatatanim na yan sa ano mo, sa subconscious mind mo. Okay? So, right? What is right? Reproof. Where you got off. Correction. Diba? You return. Diba? Bumalik. Ganyan ba ang Kristyanong buhay? Ha? Sino nakaka-relate dyan? Ewan ko, baka siguro iba sa inyo, hindi pa kayo na-reproof at na-correction. Ba? Hindi pa kayo na-reproof, nasa ano pa rin kayo? Sa doctrine. Kung hindi ka pa nagkakamali, meaning hindi ka pa lumalakad. Tama? Hindi ka pa naglalakad. Nandito, yung sabihin, paso wala pa ako dyan. Amen. Kasi nandito ka pala rin na. Ngayon, marami sa atin, sana nandito na. Babalikan natin. So, natuto na ako sa pagkakain. And, alam ko na yan. Kaya, so, all scriptures given by the inspiration of God. Pabisaduhin niyan, ha? O, sabay-sabay tayo. Ready, begin. It's given by the inspiration of God, and it's profitable for doctrine, or reproof, or correction, instruction of righteousness, that a man of God may be complete, right? Thoroughly furnished unto all goodness. Okay? So, ngayon. So, ngayon sa pag-aaral ng Bible, nakopya na. Yun, naalala ko na. Bakit tayo nag-take down notes? Naalala ko na. Pinaalala sa akin. Dalawang letter P lang. Bakit tayo nag-take down notes? Ano ba yung ano yung notes? Ano saan sa gawa? Yun. Why are you writing down? On paper, on purpose. Parehas P yun, ha? On paper, on purpose. Okay. So, ngayon, sa pag-aaral ng Bible, meron tayong mga tools. Dito na tayo sa tools.
Ano magagamitin natin? Yabe. Di 12. Ano ba magagamitin natin? Ano magagamitin natin sa pag-study ng Bible? Yun! Okay. Yung notebook tsaka ballpen, basic na yon. Kahit saan ka naman eh. Normal na yun. E paano yung mga nagta-tablet? Ha? Ano pinagkaiba ng tablet ni Moses tsaka tablet ko? Tablet nyo? Ha? Ano pinagkaiba? Ha? Kay Moses, nung nabasa, may warranty, napalitan. Basahin mo tablet mo. Hindi mo papalitan. Diba? Pero, kay Moses, mababa memory kasi 10 utos lang. Diba? 10 lang. 10 KB lang. Pero yung tablet mo, maraming pictures niya. Pagka ito na pag-uusapan, mga buhay ganyan, no? Okay. So, tools. When you're studying the Bible, syempre, may mga tools na yung gagamitin. Sinabi na nga number 1 kanina, syempre, Bible. Number 2, ano mga tools na kailangan natin na gamitin? No? Yung Bible nyo, pwede kayong magkaroon ng study Bible. Ano yung study Bible? Mga binigyan ko ng Bible dyan. Actually, yung mga Bible nyo, layan eh. Iyan talaga pang Bible school. Lalo na yung mga nagtatrabaho, may mga pera sa inyo, mag-desire kayo, makabili ng Bible na ganyan. Picture dyan, itaas mo nga. Ang tawag dyan ay study Bible. Maraming, mahal, totoo. Tawag dyan ng investment. Huwag kayong makontento na habang buhay. Yan, Bible na yan, pang ano lang yan. Pang jeep lang yan. So, nagsisimula, pwede yan. Pero kung ikaw ay seryoso sa salita ng Diyos, dapat naabot ka na dito. Study Bible. Pastor, kung pastor lang yan, hindi. Lahat nga tayo nag-aaral eh. Magkano study Bible ngayon? Si Brother Alec. Brother Alec, di ba si Brother Alec? Wala na? Andito po. Brother Alec, may study Bible ka, Brother Alec? Marami po. Brother Alec, magkano pinakamura mo? Mga 3K po. O, 3K. Maganda Ay, na yan, 2.5. Brother Alec. 2,500 po, Pastor. Oh, 3,000. Ano daw 10 games? 10 gives. Oh, study Bible. Ano pa? Pwede po 2 gives. Tayo ng tinatawag Bigay niyo natin po yung na pera sa akin, bigay ko yung concordance. Bible Brother sa Alec, inyo. may concordance ka? Meron po. Oh, meron daw? Oh, meron daw. Concordance. Ano yung concordance? Doon sa likod ng Bible nyo, nandiyan yung mga meaning. Malalaman mo lahat ng mga verses na nag-appear. For example, word na love. Lahat ng love na minention, doon may kita yan. Mahalaga yan pag nag-aaral ka ng topic. Okay. So ano pa? Number 4, Bible Dictionary. Brother Alec, meron kang Bible Dictionary? Meron po. Oh, naman kompleto. Oh, Bible Dictionary. Ano yung Bible Dictionary? Yung meaning ng word hindi doon sa meaning ng modern. Oh, for example, yung communication, di ba? Yung communication. Yung communication sa meaning natin ngayon, pagsasalita. Pero sa Bible, ang ibig sabihin niya ay ano, way of life. Di ba? So, may mga ibang ibig sabihin kadalasan ng salita ng Diyos na sa Bible Dictionary mo lang makikita. So, ito po yung mga tools ha. Basic na yung notebook tsaka ballpen.
Kahit sana kayo mag-aral, normal yan eh. So, ang seryosong Bible student, merong mga tools. Kaya sana, bago tayo matapos sa klase natin, meron kayong mga ganyan, kahit pa paano. Okay? Ano pa? Meron din tayo tinatawag na commentary. Yan. Pastor, ano yung commentary? So, sa commentary, medyo mag-iingat lang kayo dyan. Kasi ang commentary, ito yung mga, for example, itong Bible ko. Ito ay study Bible. Kaya siya makapal, hindi dahil malaki lang ang sulat niya, kasi meron siyang mga commentary. Ano yung commentary? For example, sa Genesis. Tinan niyo yung Bible ko. Sa Bible nyo, in the beginning was the Word. In the beginning, God created. Diba? Pero sa Bible ko, merong nakasulat sa taas. Ang tawag dyan ay study notes. Kahit pa paano, meron na akong idea. Ano sabi dito ng Bible commentary, ng study Bible ko? The first part of Genesis focuses on the beginning and spread of sin in the world and culminates in the devastating flood in the days of Noah. The second part of the book focuses on God's dealing with man, Abraham, through God. So, tanyo, Richard Johnny sa'yo, anong nakalagay? Sino pa meron? Yan, yung mga Bible na yan, kung beginner lang yan. Ha? Yan, Gian, kung beginner lang yan. Yung sa'yo, Marimak, kung beginner lang yan. Ang seryosong Bible student, kahit pa paano, meron ito. Diyan ba kayo? Peter, nasa na yung Wilmington? Pinalabas ko sa'yo. Nara? Ha? Hello? Pero ako lang yun, sa Thompson. Oo, ito nga, Thompson to eh. Merong Ryrie, may Thompson, may Scofield, may mga iba't iba. Thompson ako ako talaga. O yun, dalhin niyo yun. Pag Bible school tayo, dalhin niyo yung ano nyo, dalhin niyo yung, kasi, tools nga eh. Di ba? May mekaniko bang screwdriver lang dala? Di ba? Ano mabubuksan yung panggilid? Paano mabubuksan yung makina? Okay? Ang isang expert na mekaniko, may mga tools siya. Kung kayo ay matagal ng Kristiyano, ba't ko sinasabi ito po? So, pwede mo kahit Bible lang. Oo, naiintindihan ko. Pero, dahil Bible school student ka, kailangan may tools ka. Hindi ko sinasabi na mali ang Bible nyo. Ang sinasabi ko, dahil Bible school student kayo, dapat meron kayong tools. Liwanag. O, nandiyan si Brother Alec, kausapin niyo na lang. O, Brother Alec, pwede daw pa 10 gigs. Makaya kayo. Tapos ang huling-huli sa 10 gigs to give away. Ayun ha? Huwag kayong masanay sa cellphone, huwag kayong masanay sa Google, puro mali. Ang tinuturo niyan. At sa mga komentaryo, siyempre, magiging maingat din tayo. Okay? Kasi ang commentary, ito ay from the word itself, comment. Di ba mga comment? Samut-sari. May pangit, may maganda. Ang Bible, ang inspired Bible, salita ng Diyos, pero yung commentary hindi inspired. Okay? Kaya nga, ang isang matalinong Bible school student, pinagsasama-sama niya lahat ng kanyang napag-aralan. Okay? The Bible, Study Bible, Concordance, Bible Dictionary, Commentary. Marami pa. Pero at least kahit pa paano ito. So, meron ka na nito. Meron ako nito. Meron ako nito. Meron ako nito. Meron ako nito. At least kahit pastor, alam niyo ba, yung mga ibang pastor pa, alam niyo kailan libro nila? 20. Sa isang table. Kaya siguro makita niyo yung table ko, ang kalat. Samot-saring libro. Kasi dapat parati tayong nagbabasa. Ang daming mga Pilipino, especially sa atin sa Pilipinas, maraming illiterate. At ang kanyang level of understanding, alam niyo kung ano? Pang grade 7 lang, kahit medyo may edad na siya. Bakit? Tanungin mo, ilang libro na nabasa niya? Sa buong buhay niya, nakakadalawa lang siya. High school pa yun, elementary pa yun. Kasi hindi masyadong focus sa atin sa Pilipinas sa pagbabasa. Kaya maraming illiterate. Mali ang grammar, hindi maintindihan, kaya hindi nakakapasa sa board exam. Kaya hindi nakakapasa sa mga exam. Bakit? Hindi marunong umintindi. You get it? Huwag niyong sanayin ang sarili niyo na maging illiterate.
Hindi pinag-uusapan kung nakapag-aral o hindi. Kasi marami nakapag-aral, nakapasa lang. Pero hindi niya talaga alam yung pinag-aaralan niya. Bakit? Kasi hindi siya parating nagbabasa. When you are a reader, you will become a leader. At least, kahit papano, kaya yung mga nakapunta sa bahay, doon sa classic, nakita nyo kung gaano karami ang libro ko doon. Hindi ko lang madala dito eh. Diba, Preacher Johnny? Bakit ang dami kong libro? Meron pa akong ugali na kumukuha ako ng libro ng di akin. Meron akong kinuha sa Patay. May kinuha ako sa Thailand na libro. Yung buhay ni Hitler. Na-intriga ako. The Life of Hitler. Kinuha ko. Ninakaw ko. Oh, seryoso. Bakit? Ganun ako ka-interesado sa libro. Diba sa inyo? Puro cellphone. Puro video pinapanood. Kanina, na nagmamotor ako pa Maynila, nakita ko yung alin na nasa jeep. Scroll ng scroll, puro video. Kaya matututo dyan. Dati na mo, paintindihan mo ng English, yung nakakaintindi. Bakit? Ang dami mga Pilipino, ang literacy natin, pang grade 7 lang. Bakit? Sa talang buhay, 2 libro lang nabasa. Paano, pastor, masasabi na illiterate ka? Kung sa isang taon, 2 libro lang nababasa mo. Elite pa. Yun ang level ng literacy. According sa knowledge. Paano pag di ka pa nagbabasa? Di ka pa nakadalawa? Ang pinakamababang anta sa isang taon, at least 2 books per year. Ang level mo, grade 7. Paano pag di ka nakabasa sa isang taon? Sina-challenge yun lahat. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga preachers, always read. Diba? Ang dami dyan. Ang ngayon, ang ganda pa. Pag download ko sa tablet ko, meron doon mga PDF. Ang ganda pa sa panahon natin ngayon, di katulad sa panahon nila, bumibili talaga sa libro. Kaya nga ako sa SM, ang tambayan ko yung book sale. Pumunta ka doon sa Christian literature section. Meron kang makikita ng libro, tag 30 pesos, 50 pesos. Magbasa kayo, huwag niyong katamaran. Dahil malaking naitutulong niyan, hindi lang sa grammar, kundi sa understanding. Yan ay isang pro tip. Tandaan nyo, ang pastor nyo nakapasa sa board exam, hindi nagre-review center. Mula nung nalaman ko na ABCD lang. Pero dahil mula pa ng high school, mahilig na ako magbasa. Hanggang ngayon, basa ng basa. Kaya pag pumunta kayo sa classic, sobrang dami kong libro. Pagbababa ko dun sa kwarto namin, kukuha ko ng isang libro, babasahin ko dito, tapos babalik ko na naman. Pagpunta ko kay Sister Kate, nakita ko yung libro na binigay ko kay Preacher Leo. Sabi ko, ito yung mga libro na pinahiram ko ah. At alam niyo yan, mga preachers, nagpahiram ako sa inyo ng mga libro, basahin niyo yun. Pag nabasa niyo na, balik niyo, basa kayo ulit. Pastor, meron pa ba kayong libro dyan? Manghingi kayo, manghiram kayo sa akin ng libro. Read. Tandaan niyo ah, ang level ng literacy sa isang taon, pag 2 lang nabasa mong libro, ang literacy mo ay grade 7. Walang grade 7 dito. Lahat kayo, puro college pataas na. Kung ayaw nyo mahantulad sa grade 7, magbasa kayo ng magbasa. Kasi pag di kayo nagbabasa, kahit 50 na kayo, kahit 40s, 30s na kayo, ang utak nyo pang grade 7. Pag di kayo nagbabasa. Ang babasahin nyo, hindi naman yung fictional, hindi naman pocketbook, hindi naman yung mga romansa ni Aling Inday. Kasi marami ako nakikita, yun naman ang binabasa eh. Diba? Mga pocketbook, mga tag 10 piso dyan sa sapote. O, diba? Magbasa kayo. Whether encyclopedia, whether National Geographic, whether mga Christian literature. O to, isa sa mga advice ko sa inyo ha, na libro. Next week, tatanungin ko kayo. Meron sa internet, sa cellphone, pwede nyo basahin. Napakaganda nito. Pilgrim's Progress. Tingnan nyo. Meron PDF niyan. By John Bunyan. Yan ang author niyan. Basahin niyo yan. Makita nyo sarili niyo yan. Huwag nyo ubusin ang oras nyo sa kakascroll. Magbasa kayo ng magbasa. Especially mga preachers. Amen? Ha? Pilgrim's Progress. Yan ay adventure ni Christian.
Yung pangalan. Kasi ano yan eh. Ang ganda, maganda yan. Satire, ano yan? Satire ba yan? Sa maganda yan. Sahin nyo na lang. Sabihin nyo sa akin, ha? Ayun na, sina-challenge ko kayo magbasa. Sino mga ako magbabasa? Oh, magbasa kayo. Bira to si Peter, di nagbabasa eh. Basa kayo na magbasa. Hindi kayo nagbabasa para lang wala kayong magawa. Tandaan nyo, kailangan nyo lagi. Isa sa mga nagpapatibay ng ating brain memory is reading. Reading. Ang dami ng studies niyan. Maraming nagkaka-Alzheimer's, maraming hindi na nagiging maayos ang utak kasi hindi nagbabasa. Reading is a simple brain practice na hindi nyo alam. Always read. Ngayon, ang danger naman, pag nagbabasa kayo sa cellphone, dahil sa radiation na technology at dahil sa screen time, maapektuhan. Kaya wala pa rin tatalo sa paperback tsaka sa hardbound and softbound. Wala pa rin tatalo dyan. Mas maganda pa rin yung libro talaga. Okay? Preacher Noel, Preacher Johnny, Preacher JR, Preacher Mark, mga preacher, basa. Magbasa. Read. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi ka nagbabasa para maintindihan. Kaya hindi ka makaintindi kasi ang tagal mo na kasi hindi nagbabasa. Kaya pag nagbasa ka ngayon, yung kalawang mo utak, nagrasa mo pa. Eh? Sige. Sige. Okay ba to? Ang dami pa yan, ha? Pero ito lang yung basic. Ha? Bible, study Bible, concordance, Bible dictionary, at commentary. Hinuli ko na yung commentary. Kasi sa commentary, marami yan. At usually, ang commentary, nabibili yan by volumes. Maraming magagandang commentary na minsan ginagamit ko, yung Warren Wiersbe. Maganda rin yun. Yung aling sa mga Bible scholars na talagang nag-aaral talaga ng matindi. Okay? So, ready na kayo? Exam? Sino ba mga hindi nag-quiz? Taas kamay. Bigyan natin ng pagkakataon. Okay, number 1, ready na kayo? Okay, maingay ha. Meron ba naman sa Meron ba naman Hindi na. Last na yan. Yung mga hindi pa nag-exam lang ha. Hindi yan pinag-aralan natin last week. Pag nag-quiz yan, tuloy-tuloy na yan. Yung mga hindi pa nag-quiz. Ready? Number 1 dog. Isa lang naka-perfect ha. Sana, maano nyo. Pati dyan sa online, yung mga hindi pa nag-quiz. Okay, number 1. Close your Bible. Close your notes. Sino pa hindi nag-quiz? Taas kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Andrea, paano ka makakasulat? Wala ka sa lamesa. Dito ko. Luwag yun. Number 1, M. Number 1. Ellie and Hey, number 1. Okay na, Brother July. Brother July, nakanood ka pa Dakaran? Ha?